Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in the world. This is Grace, and today, magpapahabol ako ng plant chores before mag-New Year. So, I've been meaning to do this for a long time, and matagal ko na siyang pinoprocrastinate na gawin. So, ngayon, bago matapos yung taon, gagawin ko na siya finally. Itong tinatanggal ko sa wall ay yung aking variegated vanilla orchid. So, ang haba-haba na niya, dumikit na rin siya sa wall. Nag-root na rin siya sa mga ibang halaman. So, I will have to cut some of the roots. Ayan, nag-struggle na nga ako na ihiwala yung pot kasi ang dami ng roots na dumikit na dun sa other pots na katabi, pati sa wall. So, tinatanggal ko na din pati yung mga plants and weeds na tumubo na dun sa pot. Binili ko tong plant na to, I think, start ng year. I'm not sure anymore, pero ayan, sobrang haba na niya. Na-propagate ko na rin to nung medyo bago pa lang siya kasi nabili ko siya ng medyo mahaba rin naman. So, pinopagate ko siya agad nun. Pero yung friend ko, sabi niya pala sa akin, hindi mag-flower at magkakaroon ng seed pod yung variegated orchid kung hindi siya mahaba and mature. So, hindi ko na ginupitan after nun. Pero, hindi ko rin siya na-repot at hindi ko rin siya nabigyan ng maayos na gagapangan. So, yun yung gagawin ko ngayon. Marami pa akong ibang dapat chores na gagawin, but ito na I think yung kakayanin ko for today. Gusto ko na rin magamit yung binili kong trellis kasi nakatambay lang siya sa bahay ng matagal ng panahon. So, dapat maalis ko na siya. Sakto rin nakabili ako ng pot na big enough para sa pot upgrade, tsaka dun sa trellis na nabili ko. Nang hindi ko kailangan magbutas kasi yung pot na inisip kong gamitin before, kailangan ko pang butasan. But now, dahil may nabili na nga ako na may butas na, ayun, bawas na siya sa kailangan kong alalahanin, kaya pwede ko na tong gawin. Ngayon. So, ayan, nakikita nyo hinihila ko yung mahabang vine nung vanilla orchid. Sobrang haba na niya. Dumikit na nga siya sa iba't ibang pots. Mostly orchids yung nasa wall na to. Tapos may konting hoya and dishkidia. Hindi ko naman hinila basta yung roots, so hindi naman na-disturb yung mga ibang plants. Tapos ginupit ko na lang yung aerial roots ng vanilla orchid. Ayan, hindi na ako nag-ayos for this video kasi gusto ko lang talagang makatapos ng isang plant-related task bago matapos yung year. Ito yung napili kong unahin kasi by doing this task, makakapag-clear din ako ng a little space inside the house kasi nga binild ko na yung trellis na gagamitin ko. So ito na ang haba na talaga niya. Ngayon ko lang nakita yung full length. Ayan, nilabas ko na yung trellis. Plastic to, binili ko lang siya sa Lazada. Siguro pwede akong maglagay ng link sa baba if you're interested in that. Tawag dito, darating siya ng hiwa-hiwala yung parts kasi ikaw na yung magka-assemble. So, wala naman talagang reason para mag-take up siya ng malaking space kung hindi mo pa siya gagamitin. Pero kasi, inassemble ko na siya agad nung dumating para makita ko kung kompleto yung parts. So, dito, nagmi-mix lang ako ng uling, cocoa chips na maliliit, at saka potting mix na binili ko na, ready-made. Ayun, so straightforward lang naman. Maglalagay ako ng base layer and then ipapatong ko yung plant with the roots and some of the soil na it already has. Pero medyo niloosen up ko na para mapalitan na rin yung soil kasi matagal na yun. Para ma-refresh na rin yung medium niya at magkaroon siya ng bagong nutritious na soil. Sana this year, ma-experience ko na yung flower niya tsaka
ang tawag dito, seed pod. Tapos, tingnan natin kung makakagawa ko ng something edible with it. So, yung other trellis na binili ko, iniisip ko pa rin kung aling plant yung ilalagay ko doon kasi yung iniisip kong ilagay, medyo maliit lang yung root ball niya. So, ang awkward naman ilagay siya sa malaking pot. Pero medyo mahaba na siya, so parang kailangan na talaga yung trellis. So, medyo torn pa ako about that. Kaya, hindi ko muna yon gagawin ngayon. But since very straightforward repotting and trellising lang naman tong video na to, siguro kikwento ko na rin kung ano yung mga gusto ko pang gawin sa mga susunod para malista ko lang din sa isip ko kung ano yung mga kailangan kong gawin next. So one, meron akong monstera na kailangan i-repot. Meron ako ngayong big enough pot na pwede kong pagtaniman nun. Tapos, meron akong mga platyceriums na kailangan i-mount. Yung isa, may mga pops na kasi yung minount kong platycerium from the platycerium workshop video na na-upload ko before. Tapos, meron akong another platycerium na bigay ng isang friend, so kailangan ko rin yun i-mount. I think lahat naman ng materials na kailangan ko para sa mga task na yun, meron na ako dito. Sobrang pinoprocrastinate ko lang talaga yung task. Tapos meron akong mga indoor plants na kailangan ko na atang i-chop at saka ilagay na rin sa pole ng maayos. And yung Burl Marks flame ko, may mahaba na siyang aerial root at nangangailangan ata siya ng pot upgrade at saka kailangan kong ayusin yung pole ko sa kanya. And then, yung mga propagations ko sa labas, kailangan kong i-organize para naman mas magandang tingnan sila sa garden kasi sa ngayon scattered silang lahat around. Then, kailangan ko rin maglagay ng grid trellis para naman dun sa mga binili kong blackberries. Last year pa ng, I think, April. Sobrang tagal na. Tapos, I think, na-chop pa nga yung, yung parts ng plant. So, mas maikli ngayon. Nawala yung maraming growths niya kasi nadamay siya nung nagpa-grass cut kami. So, that's something na kailangan ko na rin i-prioritize. Tapos, dito sa video, nakita niyo yung malaking shrub or basta plant sa may left side, yung nagko-cover sa akin. Kailangan ko na siyang i-trim, ayusin para maganda naman siyang tingnan. Also, some of the outdoor begonias that I have, I need to chop na din and propagate para mas marami ako. And then, ilalagay ko sila sa different parts sa garden. Then, meron akong carnivorous plants na kailangan ko ng i-repot and i-arrange. Siguro, gusto ko na gumawa ng pot arrangement gamit yung mga carnivorous plants na yun. O diba, parami pala, pahaba yung listahan ng kailangan kong gawin for 2026. So ito yung mga naalala ko ngayon na pwedeng abangan, pwedeng future video. Ayan. Kayo, do you have some task na procrastinate nyo in 2025 na kailangan nyong gawin ngayong 2026? Kwentuhan nyo naman ako para share tayo ng mga task. Baka may nakalimutan rin ako na similar sa mga ililista nyo. Paalala nyo sa akin. Also, if you have request or if may plant ako na nakita nyo na gusto nyong kamustahin or itanong kung paano ko inaalagaan, comment lang kayo sa kahit anong videos ko. Anyway, so ito na, tinatry ko ng iikot sa trellis yung orchid. Medyo mahirap, pero kasi medyo mahaba na pala talaga siya. Tapos, lagpas na
tagpas na rin talaga siya dun sa trellis. So, medyo mas dinamihan ko na yung ikot. I don't know if this is okay or may better way para dapat ko siyang ilagay dito sa trellis. Dapat pa patayo lang. Hindi ko alam kung paano ko ma-maximize yung possible blooms niya if ever. Pero ito muna yung ginawa ko ngayon. Ayan, so binabackfill ko na lang. Hoping na hindi naman masyadong malaki yung pot for the plant. Tapos medyo marami na rin kasing aerial roots yung plant. So, I'm thinking kung paano ko sila ililid dun sa soil. Kasi yung iba dun sa roots na yun, dumikit na sa wall before eh. Ayun, so sana hindi naman siya magtampo sa growth niya dahil tinanggal ko yung mga ibang roots. Iniisip ko rin kung isasama ko na dito sa pot na to yung iba kong propagations. Ayun, so after no, napansin ko na marami na akong pwede ulit i-harvest dun sa siling pansigang. So ito, nag-harvest ako ulit. Hindi ko na maalala hindi ko na nabilang kung pang ilang harvest ko na ito. Sa halaman na to, medyo lumiit na yung mga sili, pero ang dami pa rin niyang napoproduce. So, hindi ko na rin alam kung paano ko gagamitin. Pinapamigay ko na yung iba. Sobrang nakakatuwa to. So, I wish makapag-plant ako ng mas maraming edibles for next year, for 2026. So, isa yun sa mga goals. So, ayun lang. Sana nag-enjoy kayo sa daldal ko. And maybe, sana sinabayan nyo din akong mag-plant chore. See you in 2026. Thank you and please continue to grow with me. Bye-bye. Happy New Year.